Maligayang pagbabalik sa Oprah Recap muli. Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ang pelikula ay itinakda sa ika-19 na siglo sa China. Ang Jungle Village ay tahanan ng ilang iba't ibang angkan. Ang mahabang taon na tunggalian sa pagitan nila ay naging sanhi sa nayon na maging daluyan ng dugo. Sa simula ng pelikula, ipinakikilala sa atin ang panday ng nayon na responsable sa paggawa ng mga nakamamatay na armas para sa mga angkan. Hindi niya gustong maging ugat ng karahasan na dulot ng mga angkan, ngunit kailangan niyang kumita ng pera para makuha ang kanyang iniibig na babae, si Lady Silk. Siya ay isang bayaran na babae sa Pink Blossom Brothel. Plano ng panday na kumita ng sapat na pera para mabili siya sa brothel at lumipat sa ibang bayan kasama siya. Isa sa pinakamakapangyarihang angkan ng nayon ay ang Lion Clan. Ang pinuno na si Gold Lion at ang kanyang mga tenyente na sina Silver at Bronze ay ang mga iginagalang na tao sa bayan. Isang araw ay pinatawag ang tatlo sa opisina ng gobernador para bigyan ng isang espesyal na misyon. Hinihiling sa kanila na protektahan ang isang malaking kargamento ng ginto na dadaan sa bayan. Si Gold Lion ay handa na protektahan ng ginto kapalit ng kanyang buhay, ngunit ang kanyang mga tenyente ay naging makasarili. Sa kagustuhan na pagnakawan ang kargamento, ipinagkanulo nila ang kanilang pinuno at pinatay siya. Kasabay nito, ang anak ni Gold na si Zhen Yi ay kasama ang kanyang kasintahan na nais niyang pakasalan. Nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at kailangan na magmadali papunta sa nayon, bago umalis ay nangako siyang babalik kaagad kung mapapatay ang kriminal na pumatay sa kanyang ama. Pagbalik sa bayan, pinalabas ng mga tenyente na tila kasalanan ng Wolf Clan ang pagkamatay ni Gold. Ang mga miyembro ng kanilang angkan ay naniwala sa kanila at hinirang si Silver bilang bagong pinuno. Bilang pinuno ay pinagplanuhan niya ang gagawin laban sa Wolf Clan at hinihikayat sila na magsimula ng away. Ang Wolf Clan ay nakakuha ng pahiwatig at inihanda ang kanilang sarili para sa pag-atake. Nang malapit na ang tunggalian, ang tindahan ng panday ay napuno ng mga parokyana galing sa maraming angkan. Naghahanda siya ng mga sandata para sa kanilang labanan habang nananatiling walang kinikilingan sa sitwasyon. Dahil kumalat ang balita tungkol sa kargamento ng ginto, maraming mapanganib na estranghero ang nagsimulang maging interesado sa Jungle Village. Isa sa mga estranghero ay si Jack Knife. Siya ay isang espiya na ipinadala ng Qing Emperor upang bantayan ang ginto. Siya ang unang dumating sa Pink Blossom at nakilala ang may-ari na si Blossom. Tinanggap nila siya ng buong puso, ngunit nagkaroon ng problema nang ang isang lalaki ay tumanggi na ibigay ang isang babae na gusto ni Jack. Bilang resulta ay hiniwa ni Jack ang kanyang tiyan sa kalahati, at habang nanunood ang lahat sa gulat ay ipinakilala niya ang kanyang sarili at itinakda ang kanyang kahusayan. Pagkatapos ng kaguluhan ay wala nang lumaban sa kanya at nakuha niya ang lahat ng babaeng gusto niya. Sa isa pang silid ay nagkita ang panday at si Silk at binigay sa kanya ang huling bayad para mapalaya siya sa lugar. Samantala, papalapit na si Zhen Yi sa nayon at sa daan ay nakasalubong niya ang mga lalaki na pinadala ni Silver para patayin siya. Ayaw ni Silver na makuha ng mga kamag-anak ni Gold ang posisyon na pinaghirapan niya. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano nang ang mga tulisan ay madaling natalo ni Zhen Yi. Ang kanyang baluti ay gawa sa ilang mga mekanikal na armas na tumutulong sa kanya na patayin ang lahat ng mga ito. Ipinaalam kay Silver ang kabiguan ngunit tiwala siyang matatalo niya si Zhen Yi sa isang paraan o sa iba pa. Sa kasalukuyan, ang tanging iniisip niya ay ang ginto na darating sa loob ng ilang araw. Ang kargamento pala ay pinuprotektahan ng dalawang dakilang mandirigma na tinatawag na Gemini. Bukod dito ay kasama din si Jack upang protektahan ng ginto kaya ang pagnanakaw ay magiging napakahirap. Nang gabing yun, si Zhen Yi ay nilapitan ng dalawang lalaki mula sa angkan na napansin ng traidor at tiwaling katangian ni Silver. Matapos marinig ang kanilang sasabihin, naging maingat si Zhen Yi sa kanyang mga sariling tauhan, ilang araw na lang at malalaman na niya kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ama. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Silver kasama ang kanyang alip oris na si Poison Dagger, na nakatagpo ang isang mersenaryo na pinangalan ng Brass. Siya ay binayaran upang patayin si Zhen Yi. Kinagabihan, ginawa ni Brass ang kanyang pag-atake at pinatay ang ilang tao sa bayan. Dumating si Zhen Yi upang pigilan siya ngunit ang kanyang mga pag-atake ay walang pinsala sa katawan ni Brass na parang bakal sa lakas, at pagkatapos ng matinding laban, si Zhen Yi ay malubhang nasugatan. Ngunit bago pa siya mamatay ay nailigtas siya ng panday nang hindi napapansin ni Brass. Kinabukasan ay dumating ang Gemini sa bayan dala ang ginto ng gobernador. Ang kanilang plano ay mananatili ng isang gabi sa isang lugar at magpapatuloy sa Hilaga pagdating ng umaga.
Ngunit nahadlangan ang plano nang dumating si Silver at ang kanyang mga tauhan na may dalang kasunduan. Hiniling nila sa Gemini na ibigay ang mga ginto sa kanila para sa kanilang buhay, ngunit ang mga mandirigma ay hindi aatras ng walang mangyayaring labanan. Kaya isang laban ang naganap kung saan sa umpisa ang Gemini ang nangunguna sa laban. Ang tauhan ni Silver na si Poison Dagger ay sumali sa laban at tuso na inatake ang mga mandirigma gamit ang isang lason na karayom. Sa huli ang mga mandirigmang Gemini ay namatay at si Silver na naman ang nanalo sa laban, ang ginto ay nasa kanya na ngayon. Dumating si Jack sa lokasyon upang makita ang resulta ng labanan. Sa pagsisiyasat sa mga katawan, mabilis niyang napagtanto na ang Lion Clan ay may kagagawa ng lahat. Nalaman din ng gobernador na ang kanyang ginto ay ninakaw ng Lion Clan. Dahil galit na galit sa panghihimasok, ipinadala niya ang makapangyarihan ng mga sundalong Jackal upang hanapin at patayin ang mga tao na nagnakaw nito. At kung hindi nila ito magagawa, inutusan silang sunugin ang buong bayan. Sa wakas ay nagkamalay na si Zenyi pagkatapos ng laban kahapon, nagpa siya ang panday na tulungan siyang gumawa ng bagong baluti dahil ang huli ay nasira sa labanan. Nakukonsensya siya sa paggawa ng sandata na ginamit upang patayin si Gold, kaya gusto niyang gumawa ng isang magandang bagay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang anak. Gayunpaman, napansin ni Silver na nagtatrabaho ang panday araw at gabi dahil sa paggawa ng baluti. Dahil baluti ang espesyalidad ni Zenyi, hindi nagtagal bago niya matuklasan na ang panday ay tinutulungan si Zenyi. Dinukot ni na Silver at Brass ang panday at pinahirapan siya para malaman ang kinaroroonan ni Zenyi, ngunit ang lalaki ay nananatiling tapat sa kanyang kaibigan at hindi nagbunyag ng anuman. Pagkatapos ay pinutol ng mga kontrabida ang kanyang dalawang kamay at hinayaan siyang mamatay, ngunit dumating si Jack sa tamang oras at tinulungan siyang gumaling mula sa mga pinsala. Nang ang panday ay nagkamalay, siya ay nilagyan ng benda at binigyan lunas gamit ang mainit na bakal. Matapos gumaling ang panday ay nagpakilala siya kay Jack bilang si Thaddeus at sinabi ang kanyang nakaraan. Dati siyang Amerikanong alipin na pinalaya, siya ay napakatalino ngunit may diskriminasyon. Isang araw ay binugbog siya ng 2 puting lalaki para sa katuwaan, ngunit napatay niya ang isa sa kanila. Ang pagkamatay ay hindi sinasadya ngunit ang isa pang lalaki ay ayaw na palagpasin ang bagay. Bilang huling paraan, si Thaddeus ay tumakas sa Amerika sakay ng bangka at napunta sa China. Siya ay iniligtas ng mga Budistang monghe na nagsanay sa kanya na gamitin ang enerhiya ng kanyang katawan upang magawa ang mga mahihirap na gawain. Habang nagpapagaling ay naaalala ni Thaddeus ang lahat ng mga aral na itinuro sa kanya ng punong monghe. Pagkatapos isang araw ay lumikha siya ng mga artipisyal na kamay at gumamit ng pugon upang idugtong ang mga ito sa kanyang katawan. Sa huli ay nagkaroon siya ng isang pares ng napakalakas na mga kamay. Sinubukan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang mabigat na metal na binasag ito. Lahat ng nakasaksi nito ay nabigla sa kanyang pagpupursige. Samantala, mabilis na gumaling si Zenyi sa ilalim ng pangangalaga ni Silk. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga tsismis ng pagkamatay ng panday, matapos marinig ang balita ay nagmadali siyang umalis para hanapin ang traidor na si Silver. Kinagabihan ay nahanap ni Zenyi si Jack at ang panday sa kanilang hideout, nagkapit kamay sila upang wakasan si Silver at ang kanyang paghahari. Ngunit sa kabilang banda, sina Silver at Poison Dagger ay nakipagsanib puwersa rin sa may-ari ng brothel na si Blossom. Nagpasya sila na itago ang ginto sa isang secret chamber sa loob ng brothel at ibigay ang 3% nito kay Blossom para sa kanyang tulong. Dahil ang Jackal Warriors ay darating sa bayan sa loob ng ilang araw upang umatake, kailangan nilang maging mas maingat. Ang ginto ay nakaimbak sa isang kahon na nasa lihim na silid. Palihim na binanggit ni Blossom na ang silid ay maraming bitag na makakapagpasigaw sa isang tao kung hindi ito mag-iingat. Nang wala na siya, si Poison Dagger ay nagpakita ng kanyang mukha sa unang pagkakataon. Gusto nila ni Silver na patayin ang bawat babae sa brothel at ipagkanuno si Blossom para maiwasan ang pagbabayad sa kanya. Habang pinag-uusapan nila ang plano ay narinig sila ng isang batang babae mula sa ilalim ng mesa. Sinabi niya ang impormasyon kay Jack na nakipagkaibigan sa mga bata kanina. Ngayon na alam na nila kung saan nakatago ang ginto, maaari na nilang maisahan ang mga kalaban. Nalaman din ni Blossom ang plano ng mga lalaki para patayin siya, ngunit inihanda na niya ang sarili para dito. Pumasok siya sa banyo na puno ng mga empleyado niya na mahal niya. Dahil sa presensya niya ay huminto sila sa kanilang ginagawa, alam na may importante siyang sasabihin.
Pinaghanda na pala ni Blossom ang mga babae sa anumang hadlang na kanilang haharapin sa kanilang trabaho, kabilang na ang pagtatanggol sa sarili at pakikipaglaban. Nang ang mga miyembro ng Lion Clan ay dumating sa brothel ng gabing yun, ang mga babae ay handa na para sa kanila. Ang bawat pares ay pumunta sa kanilang mga silid para sa pribadong oras, pinili ng walang awa na si Brass si Silk at pilit siyang dinala sa isang silid. Nang nag-aapoy na sa init ang mga lalaki, inalerto ni Blossom ang mga babae gamit ang tunog. Sa sandaling ito ay sinaksak nila ang mga lalaki gamit ang isang karayom na may lason na nakatago sa kanilang mga bibig. Karamihan sa mga tauhan ni Lion ay namatay, maliban kay Brass na ang baluti sa kanyang balat ay iniligtas siya mula sa pag-atake. Nang maramdaman niyang sinusubukan siyang patayin ni Silk, binugbog niya ito ng matindi na muntik na niyang ikamatay. Sa labas, ang mga babae kasama si Blossom ay nagsama-sama bilang isang bagong grupo na tinatawag na Black Widows. Inatake nila ang natitirang mga lalaki at nilalabanan sila. Kasabay nito ang pagdating ni Thaddeus at nadatnan ang kanyang iniibig sa bingit ng kamatayan. Kinausap siya nito sa huling pagkakataon bago namatay sa kanyang mga bisig. Sa isang lugar sa mga lagusan, dinala ng batang babae sina Zenyi at Jack sa bunker ng brothel. Ngunit bago sila makarating sa ginto, nakita sila ng mga lalaki mula sa Lion Clan. Sa sumunod na laban, si Thaddeus ay nauwi sa isang matinding duelo laban kay Brass. Si Jack ay lumalaban kay Poison Dagger habang si Zenyi ay lumalaban kay Silver. Si Blossom at Bronze ay nauwi din sa isang matinding laban. Nagawa ni Blossom na masugatan ng husto si Bronze, ngunit nasaksak siya hanggang mamatay nang subukan na iligtas ang isang batang babae. Sa huli, pareho silang namatay. Sina Jack at Poison Dagger ay napunta sa mekanikal na silid ng isang tore ng orasan. Naglalaban sila habang umiiwas sa mga bakal, ngunit sa gitna ng laban, si Poison Dagger ay nahuli sa isang makina. Hinihila siya ng mga gear patungo dito at dinurog siya, na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Sa labanan sa pagitan ni Thaddeus at ni Brass, unang nanalo si Brass, ngunit laban sa mga bagong malalakas na kamay ng Panday, napatunayang mahina ang baluti ng katawan ni Brass. Upang palakasin ang sarili, nag-transform si Brass sa kanyang pinakamatigas na antas, ngunit ito'y di uubra sa lakas ng Panday na masayang naipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Sa wakas, nakita ni Zenyi si Silver sa isang bahay ng mga salamin kung saan sanay si Silver, at habang nagpapatuloy ang laban, napadpad sila sa libingan. Muntik nang matalo si Zenyi, ngunit bilang huling paraan, pinutol niya ang tali ng kabaong at nahulog kay Silver na agad tumapos sa kanyang buhay. Tumakbo si Jack sa labas upang hanapin ang tropang Jackal na wawasak sa buong bayan bilang pagganti sa gintong ninakaw. Siya ay nasa tamang oras upang pigilan ang mga ito sa pagpapabagsak sa isang gusali. Matapos ang kaguluhan, umalis si Jack sa nayon upang samahan ang ginto ng gobernador, na sa wakas ay malapit nang makarating sa destinasyon na dapat nitong puntahan. Idineklara ni Zenyi ang Panday na kanyang kapatid. Ang sistema ng mga angkan at tunggalian sa pagitan nila ay nagwakas, at kapayapaan ang namayani sa nayon sa unang pagkakataon. Nangako ang Panday na pananatilihin ligtas ang nayon, sinisira ang karatulang nakaturo sa kanyang tindahan ng armas. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!